Magandang umaga mga kabay. So meron po akong approved repair dito mga kabay. Ang job number nito 39449. Model nito mga kabay dito 5899. So ang papalitan natin mga kabay ay ayan po, piston kit assembly. Kasama na po yung connecting rod, piston, tsaka o-ring. Pati pin kasama na po. Tapos carbon brush, ayan magpapalit din po tayo. At yung o-ring na 1, 2, 3, 4, 5. Ayan. So lima pong o-ring ang ipapalit natin. So tara mga kabay, samahan nyo kung kakabit natin dito. So ayan mga kabay, nakalas ko na po yung screw sa may lagayan ng carbon. Ayan. So unahin lang natin tong carbon na ikabit. Ayan po. So ito yung carbon niya mga kabay. So gagamit lang kayo ng long nose pag nagpalit kayo ng carbon. Ayan. At syempre yung pangkawit ng spring. Ayan. Nga lang nakaharang yung wire niya mga kabay. Ayan. So kakabit na po natin yung carbon mga kabay. Ayan. Tapos susuksok natin sa terminal. Yan. So yan, okay na yan mga kabay. Ayos lang natin yung wiring nya, baka maipit. Yan. So sa kabila naman mga kabay, ganun din po sa kabila. Ayan. Aangat nyo lang yung spring, tapos papalit natin yung bago na carbon brush. Ayan. Tapos gamit kayo ulit ng long nose. Ipitin nyo para hindi po mabali. Ayan. So yan na mga kabay. Okay na. Naikabit na natin yung carbon brush. So wala naman po tayong problema dito. Mamaya ang isusunod natin ay yung kanyang connecting rod or piston kit. Ayan. So higpitan lang natin ito mga kabay. So ayan mga kabay, okay na po. So ang part number pala ng carbon nito mga kabay, sa mga nagtatanong, part number ng dito 5899 jackhammer 10 kilos na DeWalt 588698-00. Ayan. So ang susunod natin mga kabay ay yung piston kit naman niya ang ikakabit natin, tsaka yung o-ring. So tara mga kabay. So yan mga kabay, nakalas ko na po yung screw niya. So kakalasin na po natin ito. Ayan. At syempre itong front housing nya. Ayan. So ito mga kabay, hindi ko na to lilinisin dahil nilinis ko na po to nung in-estimate ko. So diretso kabit na po tayo nito ngayon. So ayan. Kaya ako po siya pinalitan dahil dyan. Ayan. Ito naman, ang sira nito ay yung pinakasuksukan ng crankshaft. Maluwag na po. Tapos ito naman ay bungi. Ayan. So natuyuan po ito mga kabay, kaya ako po siya nagkaganyan. Hindi lang napansin ng ng gumagamit na iba na yung tunog, pero tinuloy-tuloy pa rin nila ng gamit hanggang sa na lusaw yung kanyang piston. Ayan. Check lang natin ulit, baka meron pang natira mga kabay. Ayan. Baka may natira pang mga maliliit. So ayan mga kabay, kakabit ko na po yung o-ring. So unahin natin yung sa cylinder mga kabay. Ayan. Lalagay lang natin itong sa cylinder niya. Ayan. At syempre yung
Dito po, papalitan po natin yung o-ring dito dahil manipis na po. Ayan. So sa mga gusto magpa-repair mga kabay, punta lang kayo dito sa 530 T. Alonso, Santa Cruz, Manila. Ayan. Hanapin nyo lang po yung Powerman Hardware. So yan mga kabay, nakikibat na natin yung o-ring. So ang sunod mga kabay ay yung piston kit. Ayan. Ito po yung piston kit niya mga kabay. Buo na po ito mga kabay. Ayan. Kasama na po yung o-ring at saka yung pin. Ayan. So kulang na isang nalaglag siguro. So ito na lang luma ang gamitin natin yung isa. Ayan. So wag niyong kalimutang ikabit ito mga kabayan, yung dalawang yan. Dito po yan nakakabit sa pinaka-pin niya mga kabay. Ayan. Kita nyo po yung bakal na to. Ayan, may butas. Diyan po yan sinusuksok. Naganyan lang po yan. Ayan. Tapos sa kabila, ganun din. Medyo matigas lang mga kabay kapag bagong kabit. So kailangan yung pukpukin. Kabilaan. So ayan, ganun po yung tsura niya. Para po hindi po siya kikiskis sa bakal dito. Tapos lalagay niyo yung connecting rod, tapos yung pin. Ayan. Tutusok niyo lang diyan. Ayan. Tapos yung kanyang o-ring. So ayan, okay na mga kabay. Pwede na natin ikabit yan. Pero bago mo ikabit, syempre lagyan mo muna ng grasa paikot at yung butas. Susunod mga kabay yung striker. Ayan. Tatanggalin lang natin tong lumang o-ring nya. Ayan. Ito po yung lumang o-ring. Kakabitan natin ng bago na o-ring. Ayan. So okay na rin yan. Tapos ito kaya. So buo pa ito mga kabay. Babalik ko lang to, tiningnan ko lang kung ano. Kasi hindi ko to nasama sa estimate. So ayan, buo pa naman. Babalik lang natin. Ayan. So lalagyan na natin to ng grasa. Ayan. Paikutan lang natin. Ayan, pwede na yan mga kabay. Ganun din po ito. Ayan. Bukod sa grasa mga kabay, lalagyan pa natin to ng langis. Ayan. So okay na. Meron pa tayong isang o-ring na ikakabit nandito sa loob ng okay. Makalas natin to. Bit na mga kabay. Yun. Buti malambot lang mga kabay. Ayan. Meron kasing o-ring dito. Ayan. Kung mapapansin nyo mga kabay, ito pinapalitan ko ito dahil sira po. So dito po yan nakakabit. Pero syempre bago mo ipalit yan, pupunasan muna natin to. Hindi ko pala nalinis yung dulo nito mga kabay. Ayan. Saka mo ikabit yung bagong o-ring. So nakaganyan po ang forma niyan mga kabay. At syempre lalagyan din natin ng grasa. Dahil tuyong-tuyo na po ito. Ayan. Bago nyo po ilagay itong o-ring nya. Ayan.
So okay na yun mga kabay. Check lang natin yung rubber damper kung nandito. Ayan, dito yung rubber damper. Lagyan din natin to ng grasa. Ayan. So okay na mga kabay. So ilalagay na po natin ito. So sa paglagay nito mga kabay, ganoon din ulit. Yung mahaba po, yun yung papuntang labas. Ito yung tumatama sa bala. So ganun po yung tsura niyan. Yan. At syempre, ilalagay na natin yung connecting rod. So sa paglagay niyan mga kabay, ito lang naman yung ipapasok mo sa crankshaft. Tapos lagay niyo yung cylinder. Ganun lang po, sunod-sunod lang. Ayan. Op, 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 op. Yan, pumasok na mga kabay. Ayan na po yung cylinder, pasok na. Lalagay na natin yung cylinder sa front housing. So sa paglagay niyan mga kabay, pag ganyan po. Ayan. Tapos didiin nyo lang. Ganun po ang itsura niyan. Lalagay na natin yung striker. Siyempre yung may parang may bilog. Ayan, yan po yung tatama doon sa bit piece. So, dito po yan mga kabay. Yan, pag ganyan po yan. Yan. Tapos, syempre yung rubber damper, huwag kalimutan. Dito po yan sa ibabaw. Ayan. Nakaganyan po ang forma niyan mga kabay. Hindi po nakaganyan. Nakaganyan. Yan. Kailangan yung rubber damper niya, yun yung tatama dito. Yan, hindi po yung plastic. So okay na mga kabay, ilalagay na po natin yung cylinder. Yan. Tapos ikot-ikot nyo lang mga kabay, yan. Hanggang sa pumasok siya. Yan. So lumabas po yung cylinder. Yan, babalik lang natin. At syempre, lalagay natin yung screw. Bago natin ilagay yung bit piece. Ito muna. So ayan, okay na siya mga kabay. So ang ilalagay natin dito ay langis. Ayan. So yung nilalagay ko mga kabay, yung engine oil natin. Ayan. Lalagay po natin dito sa ibabaw. So yung tamang-tama lang din mga kabay, wag naman sobra. So yan, pwede na natin ilagay yung grasa muna mga kabay. Tuyo-tuyo. Paubos na rin pala yung grasa ko. So yan na mga kabay, pwede natin to ilagay. Yan. So pag ganito mga kabay, medyo matigas na po ito dahil nagkakaroon na po siya ng pressure. Yan. Kaya medyo matigas. Kailangan lagyan mo ng screw o allen screw para maisara nyo isa-isa.
nalagyan ko na ng dalawa. So ito naman, kabila. Kulang pa ng dalawang screw. Ano ba yun? Kulang na isa. Napunta yun. Wala, hanapin ko lang mga kabay. Nawawala. Natakpan lang pala. Natakpan nung ano, basahan. Pigpitan na natin mainit. So yan mga kabay, okay na po. So testing na po natin kung gagana. So yan mga kabay, testing na po natin kung gagana. Ayan. So okay na siya mga kabay, testing natin sa bakal. Ay yung ano. Bakala ko yan. So okay na mga kabay, natapos na po yung pinalitan natin ng connecting piston kit assembly tsaka o-ring at carbon brush. So maraming salamat mga kabay sa panunood at pa-like and share na rin po. At syempre po baka naman po pwedeng makahingi sa inyo na isang subscribe sa aking YouTube account na Inom Tabay. So maraming salamat mga kabay, bye bye!